Perfect time to explain paano mo pinaganda yung Maynila. Paano mo yung Mandanas inayos kaya nakatayo ka ng maraming building. Diba? Kasi during the campaign, sabi may utang yung Maynila, diba? Na iba mahirap isagot eh. Or yung Divisoria, binenta kuno at nalugi. So, during that time, the campaign, hindi ma-explain. Walang explanation. Pero ngayon, wala na naman, at least for the record. Panoorin nila. Alam mo, paano mo na yung tinayo at yung utang daw? Wala naman utang. Ang pinakamabisang ganti ng tao sa mga sinungaling, yung binoto ng tao yung lahat ng kandidato. Lahat. Si Hani nanalo. Hani, overwhelming. Vice Mayor, anim na congressman, diba? 36 councilor out of 36, 34. Yung dalawa, hindi rin iba sa atin. So bakit nag-full slate yung Maynila na lahat ng sinuport mo? Salamat naman sa mga taga-Maynila. Siguro, tama yung ginawa natin. Hindi lang siyempre alam ng buong bansa yun. Ano naman yun eh. You have to understand the people kasi maraming ano nun eh. Away ng daming mga troll ba tawag? Troll? No, I mean, sige, huwag na natin pansinin yun. Basta gusto ko lang explain mo sa kanila yung Mandanas. Okay. Paano mo ginawa? Kasi kasi yung accusation is na may utang eh. Okay. Paano yun na may utang pero may building naman, maraming hospital, maraming pabahay. Sige. Una, noong 2020, nabasa ko sa pagpasok mo muna, walang pera. Wala, alam naman ang tao. Walang pera, di ba? Tapos maraming mga yung vendors nilinis mo. Basta nang pangako ko sa tao, hindi ako magtataas ng buwis. Yes, yun ang goal mo hanggang ngayon, huwag magtaas ng buwis. Ayaw ko magpahirap sa tao. Oo, kaya ito yung kailangan mga gumawa ka strategy. ng paraan. So, nung nanalo na ako, so gusto kong tuparin lahat ng pinangako ko sa tao. Yung 10-year program ng development ng Maynila, gagawin sa 10 taon. Tapos na, yun nga, pagpasok ko, walang pera. So, one day, mang 2020, nakita ko yung desisyon ng Korte Suprema. Mandanas. Na sinasabi doon, binibigyan ng dagdag na kita. Yan. Yung para mas maintindihan ng kita. Ang local government. Yan yung tinatawag na IRA. So, binasa ko. Ang sinasabi, ito will take effect, yung Mandanas ruling, yes, sa 2022. Correct. So, 2020, ang para rin siguro, ang desisyon ng Korte Suprema, para hindi mabulunan yung national government, bibigyan ng reprieve o window to implement. Sabi ng Korte Suprema, 2022. So, ako sabi ko, as a father, marami naman tatay na nanonood, or nanay, o magulang. Siyempre, pag may mga anak ka, ginagawa mo ng paraan, paano mo irarao sa mga anak mo? Pag mahirap na ngayon at gutom na sila ngayon, exactly. Gusto mo maaga. Ngayon, nangyari, isip ako, sumulat ako sa DBM. Sabi ko, can you assess yung incoming additional income ng city based on this ruling with finality. Okay. Sabi ng DBM, hindi po namin kayo pwedeng may-assess kasi hindi pa tapos yung survey, yung bagong census ng population sa 2020 December pa matatapos. So hindi ako pwedeng bigyan ng estimate. Sulat ako ulit. Sabi ko, sige, wag nyo akong i-estimate, wag nyo i-estimate ang City of Manila na 2020. Estimate nyo kami sa lumang population, which is 2015.
Sumagot. Binigyan kami ng rough or at least estimate. 1 billion mahigit. 1 billion. Mga 1.3 Oo. Tapos, billion mahigit. Ang additional na makukuha na Maynila. makukuha ng Maynila starting 2022. Pero ang basis pa lang nun, ng 1.3 is 2050. So, maaari pa siya lumaki. Lumaki pa. Na ngayon, ito, official, 1.8 billion. 1 year lang yun. Every year. Every year, 1.8. Exactly. Hanggang kailan? Lifetime. Oo. Exactly. See? O, yan. Kaya yung mga ibang mayor, ngayon pa lang sila maghihintay eh. Ngayon pa lang- Ayaw ko pag-usapan ng ibang mayor. Yung mga ibang mayor, hindi, may nakausap ako sa probinsya, ngayon pa lang nila makukuha yung mandanas. Ikaw, ano ba yun, nawais Okay. mo, inutak, Hindi. kinuha mo na ng maaga. Ang tawag ko doon na Creative Financial Engineering. So, wais. Parang ginawa Sige, mo. na-certify na ako ngayon Na na may 1.3 ka. easily. Easily. Sabi ko, okay, so meron tayo. Ayoko magtaas ng buwis, nag-amnesty pa ako. Di ba? Remember, 6 months, amnesty. Sabi ko, kinausap ko Land Bank. Sabi ko, Land Bank, gusto niyo ba to? Kasi ang Land Bank is government bank. Pag-aari ng gobyerno. Sabi niya, ay sir, opo, nabalitaan nga namin yan. So, interesado ba kayo? Opo, we'll discuss it. Ano pong gagawin nyo? Hindi, magtatayo ako ng ospital, magtatayo ako ng condominium, magtatayo ako ng mga eskwelahan. Ay, may plano na ba kayo? Pinakita ko ngayon yung plano. Nagulat ngayon yung mga taga-bangko. Bakit may plano na? Wala pang pera. Ay sabi ko kasi, in-envision namin yon. Na 10 years sana. Oo, in-envision namin yun. Kumbaga, kasama siya sa plano, malayong plano. No? Malayong plano. Nagulat yun. After ko pumunta sa Land Bank, punta naman ako sa DBP. Ang Development Bank of the Philippines ay bangko rin ng gobyerno. So, walang commercial bank. So, ulitin natin, no? Land Bank, DBP. Isang katawan, magkabilang bulsa. Katawan ng gobyerno, yung bulsa dalawa. Local government, national government. Tapos, yan na. Madalit salita, nag-offer ng magaganda. Ang Maynila, hindi makakautang. Hindi makakautang. Hindi kami makakautang. Alam niyo bakit? Yung nakuha kong gobyerno is hindi bankable. May mga COA report ang Maynila na hindi maganda. So high risk ang Maynila. Ayaw mo pautang. Hindi kami makakautang. Sort of saying. Pero doon sa ginawa natin, Sa Mandanas. yung ginawa nating approach, bigla naging interesado yung Land Bank at saka DPP. Kasi merong new source of income. Kasi para pautangin ka ng bangko, meron kang source. Ang source lang ng gobyerno, buwis. Di ba? Hindi naman ako nagtataas ng buwis. Plus masama pa yung COA report. So because of that ability, naging interesado mo. To cut the long story short, in less than a month or two, nag-process lahat. Alam mo, binigay sa amin standby loan. Standby loan, no? Ibig sabihin, anytime, pwede namin kunin. Isang 10 billion, isang 20 billion. 10 plus 20? Bigla kami naging bankable, bigla. Tapos, kukunin nila yung mga mandanas nyo in the future. I-discuss ko yun. Yun lang, ano? Dadandahanin natin para malaman ng ating mga standby loan, naging bankable na bigla yung Maynila. Napagkakatiwalaan na kami bigla. Tapos, sabi ko, sige, ganito gawin natin. As per plan. Hindi ka naman pautangin ulit ng bangko. Ito naman.
Hindi ka naman papautangin ng bangko ng gobyerno kung wala yung actual plan. Saan gagamitin? Kaya pinakita mo. Yun. Papa-approve mo ngayon yun. Para ka nagpapagawa ng bahay sa commercial loan. Di ba, papagawa ka ng bahay, loan ka, Dr. Lisa, di ba, bibigay mo yung plan, tapos i-assess ka ng bangko. Kaya magkano ibibigay sa yung loan based sa hinihingi mo, di ba? Minsan 100%, minsan 70%. Ito, papakita mo sa akin. Approve na approve. Bakit? Hospital, eskwelahan, bahay. So, in short, ano ba, ang simple lang, parang pinasikatan mo, kaya ko ito gawin, maganda sa bahay, sa Maynila, kaya Makikinabang ang tao. makikinabang tao, kaya payag na payag sila. Payag na payag ngayon yung bangko. Yun. Ngayon, moving forward, nagawa. So, hindi talaga utang yun. Ito na yung ending. Utang o advance? Actually, ang galing mo, Dok. Buti ka pa. Kahit doktor ka, magaling ka sa math. Utang or advance? Hindi, Tama ka. tinitira kasi lagi na umutang ng 10 billion. Bayaan natin yung mga mema. Hayaan natin sila. At least ito, ikaw na nagtanong. Wala nang kampanya, ha? Wala nang kampanya. Hindi na ako nangangailangan ng boto. Bumoto na kayo. At yung boto nyo, ginalang namin. Masaya nga kami ngayon, eh. Kasi ang vindication lagi nasa dulo. Ngayon, malalaman ngayon ng tao. Ito na. Ginawa to, ginawa, sabay-sabay. Tapos nakapag-provide tayo ng negosyo. Hindi, tinayo mo na yung ospital ng Maynila. Trabaho, lahat. Bahay. Tuloy-tuloy, kahit nagsara ang negosyo, dahil pandemya, tuloy-tuloy ang gawaan. Napakinabangan. Habang nagko-construction, may trabaho. Exactly. Di ba walang trabaho ng mga panahon na yun? Walang makain ng tao. Kaya, despite pandemic, Tuloy-tuloy. Ngayon, 15 billion lahat. Halos ang ginawa natin. 15 billion. Ang daming utang ni Yorme. Yun ang sinasabi. Ito lang. 15 billion. Okay. Pero andyan na yung mga pabahay. Basta ganito gagawin natin. Hayaan natin ang mga viewers, hayaan natin sila ang magdesisyon. Kung anong pananaw nila. 15 billion. 15 billion. Daming utang ni Yorme. Pero ang dami naman natayo. Una, hindi 15 billion. Natayo ba lahat ng programa? Natayo. Nagawa ba lahat? Nagawa. Napakinabangan ba ng tao? Napakinabangan. So, yun muna. Tao muna. Nakuha ng tao. Kasama yung Manila Zoo, ha? Kasama yung Manila Zoo. Oo, tsaka hospital. Lahat naman yan. yung Lahat. kasama. Aroseros Park. Lahat. And Lahat everything. yan. Nakuha ng tao. Good. Ano ngayon ang nangyari sa gobyerno ng Maynila? Ano ngayon ang nangyari Yumaman. Ang galing mo. Paano mo na yung naman nyo? Hindi, yumaman naman. Yumaman ng Maynila. Tingnan nyo. Totoo yung sinasabi ni Doc, ha? Yung mga tinayong building ay biglang pag-aari ng Maynila. Asset ang tawag doon. May mga nakakaintindi dyan. Yumaman ng Maynila nakapag-build ng asset. Okay. Sa pagtinignan mo ngayon ng libro ng Maynila, pag inistima kami ng COA, lumaki ang asset namin. Kaya ka nanalo ng mga award. Best Manila Award. Yung mga technical people, alam yun. Talagang, they know what we're doing. Ngayon, yung 15 billion na nakuha natin, may utang ba tayo? Paano babayaran? Actually, technically, wala po tayong utang. Bakit? Yung pera, ngayon, 1.8 billion. Kwentahin ninyo, ha? Kwentahin ninyo. 10 years, magkano yun? 1.8 billion bibigay ng gobyerno sa'yo. Ngayon, inaktual. 18 billion. 18 billion. Pero pag hinintay mo yung 10 years, 18 billion pa rin. At maaaring lumaki ng konti dahil sa populasyon. Pero, just for purposes of simple mathematics, yung kikitain natin na 10 years from now, mag-accumulate year on year, YOY, 1.8, 1.8, 1.8. Additional, is in advance mo lang. In advance mo lang. Paano mo na-advance? Bawal yun sa, di ba? Para sa bangko, di ba? Paano ma-advance yun? Guaranteed yun. Bakit guaranteed? May desisyon ng Korte Suprema. Batas na yun. Kasi, ewan ko, kung may mga lawyers tayong nanonood, any decision
Korte Suprema is formed part of the law of the land. So, batas na siya. So, kaya yung bangko, tuwan-tuwa. Kasi makakakuha siya sigurado. Makakakuha siya sigurado kasi ang nagbibigay din naman ng pera sa amin, land bank din. Sila rin ang bangko namin. So, ito ngayon ang mga beautiful things. Ayan, let's call it beautiful. Let's call a spade a spade. Ayan, beautiful things. So, kung maghihintay ako ng 10 years, meron ako, let's just say, 2 billion. 20 billion pesos ang kikitain ng Maynila. On top of the regular, 20 billion. Kung ang utang mo ay 15 billion, offset kagad. Without raising taxes. That's one. Two, the inflation rate. Yan na ha, mga kababayan. Dadandahanin ko ha. Ito yung pinakamagandang part, yung inflation. Oo, dadandahanin ko mga kababayan para maunawaan ng ordinaryong mamamayang Pilipino. Kung 4%, let's just say 4% ang inflation rate. 4% times 10 years is 40%. Okay. So 10 years from now, ang makukuha natin, halimbawa, is 20 billion pa rin. 20 billion pa rin. Pero yung halaga ng 20 billion, 10 years from now, is minus 40% sa value. The power to purchase. Ayan ha. Dasadaan ko lang, mga kababayan. Hindi po ako ekonomista, pero basic economic, basta simple lang to. So, ibig sabihin, ito po yung ballpen. Ito, ballpen. No? Ito po, ngayon ay 20 billion pesos. 20 billion pesos. Today. Okay, today. Kunwari, Because of inflation, ang value na po nito ay sa 10 years from now, kung 4% every year, is 28 billion. Kasi 20 billion times 40% is 8 billion. So, 10 years from now, ang halaga na po nitong pilot ballpen is 28 billion pesos. Oh. Pero 10 years from now, magkano makukuha mong pera? 20. 20 pa rin. Di ba? Tanong, mabibili mo ba itong pilot ballpen Ng 20 billion. ng 20 billion 10 years from now? Hindi. Kasi na-defeat na ng yung value ng 20 billion, na-defeat na ng inflation. So, nadagdagan to ng 8 billion. So, hindi mo na ito mabibili. Yan. Sige. Yan, hindi mo na ito mabibili. O, ngayon, ilagay ngayon natin sa presyo ng bakal. Explain ko lang, Yorme, para lang sanay ako sa mababaw. So, yung tinayo ni Yorme na ospital ng Maynila, Manila Zoo, Binondo Minium, Lahat yun. 6. Pedro Hill. Sabihin mo lahat yung mayan. 6 na, 3 15-story, 3 Ano 20-story. yung mga pangalan para maalala? Pedro Hill Residence, malapit na. San Lazaro Residence, malapit na. San Sebastian Residence, malapit na. Condominium 1 na-deliver na. Condominium 2 na-deliver na. Binondominium 1 na-deliver na. Hospital ng Maynila tapos na. Equipment na lang ngayon. Manila Zoo, Arroceros Park. School. Tapos 4 na school. Manila Science, Magsaysay, Rosauro Almario Elementary School, at Albert. So, tinayo mo lahat yan, halaga mga 15. Lahat yun. Mga 15 billion. Diyan lahat yan pumunta. So, pag ngayon niya tinayo, matatayo niya yan sa 15 billion worth. Pesos. Na makikinabang na mabubuhay ng tao. Okay. Pag naghintay siya ng 10 taon, pag nakuha na niya yung 15-20 billion, hindi na niya matatayo. At 4%, minus Kasi 40% mahal na lahat. yan. Mahal na ang bakal, mahal na lahat. At patay na rin yung tao. Yung mga titira doon, hindi na nakinabang. Hindi na bili na Tocilizumab, hindi na bili ng equipment, na namatay, Parang kinuha mo nagutom. yung pera mo in advance, ginamit mo ngayon para makatayo ka lang, pero bayad na naman in the future. At ang good news, So in advance mo yung nakatipid ka na 40%. ang good news, Kaya ikaw na nakatayo na sa compared sa ibang mayors. ang good news, hindi ako nagbuwis. Yun na nga, hindi ka rin nag-buwis. Hindi tayo naging burden sa tao.
Hindi tayo naging burden So sa tao. yung brilliant move mo, naging... Talaga, brilliant yun. Pagbigay na kita, brilliant. Bagay, wala may eleksyon. Yung wais move mo na inutakan mo yung DBM. Hindi ko inutakan. Hindi. They bought the idea. Pinasikatan mo na maganda naman. They bought the idea. Naging nega kasi sabihin may 15 billion utang ka. Ang Na sasabihin hindi ng... ma-explain during the campaign. Ang Kasi sasabihin ng mga... maraming nakaganon agad. Ang sasabihin ng mga politikong hindi naman natin natagpuan nung kasagsagan ng pandemya. Ganon. Kasi nga, wala naman silang kwento. Hindi, troll sa mga supporters ang sabi. Hindi, may politiko rin pulpul, tinalo nga ni Hani. Meron din. Easy. Okay, so, ayun na. Malinaw na ba sa kanila? Ayun na yan. Ito yung maganda. Tanong, kwentahin natin, may utang ba ang Maynila? Pag tinignan mo sa libro, may utang. Pero pag tinignan mo technical, wala kaming utang. Bakit? Hindi natin ipinangutang yung regular income. Dagdag to sa kanila eh. Sila nagpahiram eh. So nakatipid ba tayo? Sila nagbigay ng capital eh. Exactly. Dati hindi tayo bankable. Hindi tayo bankable, naging bankable tayo. Hindi. Dati wala tayong kwentang city. Bigla tayong pinagkatiwalaan because of a simple tweak. Simple idea. May dagdag pa na value. Bukod sa nakatipid ka in 10 years na mas mura ngayon, yung mga nabuhay, makakatrabaho. Yung nag-aral na tumalino, makakabigay ng buwis. Yung mga squatter na nakatira na ngayon, at least mas may bahay. Tingnan naman natin. So yun yung social benefit. Ito, total social benefits yan. Kanina, we're talking of the value of the city. Okay? Now, let's talk about the value of all these things sa buhay ng tao. Yun na nga. Okay. Una, I think you will have the best hospital in the country. Public hospital. Best school. Fully air-conditioned, with all the equipment and so on and so forth. Then, it will address another problem. The student-teacher ratio. From 70 student to 1 teacher, mababalik natin sa world standard. What is the world standard? 40:1. Why? Because you created so much space. Pangalawa, you are now looking forward of population growth. When there is population growth, people occupy space. At 7 years old, mga pinanganak ngayon, 7 years from now, uukupa na ng isang silya sa loob ng eskwelahan. So, meron na silang eskwelahan. Tapos, tanong, nakatipid pa tayo bukod sa inflation? Sobra-sobra. Bakit? Yung kontratang na yun, nung bago natin nangyari ang lahat, mura. Mura pa gasolina. Ang galing mo. Mura gasolina, mura bakal, mura semento, mura kahoy, mura ang serbisyo, lahat mura. Pero talo pa rin tayo. Hindi, may talo tayo sa eleksyon. Ang gusto ko, panalo yung tao. No, I'm just yan ang importante. Diretso lang naman. Kumbaga tayo, medyo dinikin ko lang konti, di ba? basta importante, panalo yung tao. Yumaman ng Maynila in terms of asset. Hindi mo pininawanig maigi eh. Sabihan mo sila. Basta yumaman ng Maynila, yumaman ang Maynila, dahil lang create tayo ng capital. Nagkabubong ang mahirap. Disenteng bahay. Nagkaroon ng anak niya ng maayos na eskwela. Nagkaroon siya ng maayos na ospital, maaliwalas na komunidad. Tapos, lumalabas, wala kang utang. Kasi in-advance mo lang yung future income na hindi makapagbibigay ng hirap sa tao. In fact, yung problema ngayon at magiging problema 10 years from now was resolved today. Was kinumpronta ng gobyerno ngayon, kasabay na kinukumpronta yung pandemya. Advance may COVID hospital ka pa, may gamot ka pa. Mga equipment.
Di Di ba ba? magtatay tayo ng 17 regional hospital, sayang. Pangarap lang natin yun kung naging presidente. Pero wala na yun. Hindi natin alam yun. So, So, malay mo gawin. I don't know, anong tingin mong comment ng mga tao? Hindi, gawin mo na lang yung template, tapos i-offer natin. Ah, oo. Malay mo, di ba? Oo, Willing kung naman. gusto nila. Kasi bakit tao ba na hindi? makikinabang. Basta kapag I love it ko! Ayan na yung love ko! Lagi kita napapanood. Oy, I love Isko, shout out, Oh. I love you too. Subscribe, I love you. I love it ko! Ayan na yung love ko! Lagi kita napapanood. Oy, I love Isko, shout out, Oh. I love you too. Subscribe, I love you.